Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Maaari pa rin bumiyahe sa EDSA ang mga provincial bus simula ngayong April 16 kasabay ng inaasahang dami ng mga luluwas palabas ng Metro Manila. Makibalita tayo sa Cubao by report si Isaiah Mirafuentes. Isaiah? Ngayon nga sa mga oras na ito, matindi na ang bulto ng mga pasahero dito ngayon sa isang bus terminal sa Cubao. Pero ang reklamo ng mga pasahero ang sobrang init ng hon. Kabi-kabilang paypay ang mga pasahero ngayon dito sa isang bus terminal sa Cubao. Maliban kasi sa sobrang init ng hangin, tabing kalsada pa ito. Sa mga bus terminal dito sa Cubao, kabi-kabila ang dami ng mga pasahero. May mga bus terminal dito na fully booked na, lalo na mga biyaheng Bicol, Batangas at Lucena. May isang terminal din dito na nagkakaubusan na ng bus dahil sa dami ng pasahero at naipit sa traffic. Pero nangako naman ang mga bus terminal na may extra bus sila para sa mga pasahero. Kaugnay naman sa seguridad, may mga security guard na nakabantay sa lugar. Maliban dyan, may mga tauhan rin mula sa MMDA makikita rito sa labas ng mga terminal. Sinisiguro ng bawat bus terminal na nasa maayos na kondisyon ng mga driver. Required rin ang driver at konduktor na i-check ang makina ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Simula ngayong araw hanggang April 20 o sa linggo ng pagkabuhay, pinapayagang dumaan ang mga provincial buses dito sa EDSA. Ngayon nga sa mga oras na ito, makikita mo ngayon kabilang mga nagpapaypay ng mga pasahero ang nandito ngayon sa EDSA bus terminal. At kung makikita mo nga, marami pa rin ang mga pasahero. Ang masama dito, karamihan sa kanila ay mga chance passenger na lang o posibleng hindi makasakay ngayong araw. Sa ilan sa mga nakausap natin, kanina pa raw alas 8 ng umaga nang magsimula silang dumating dito. Pero nangako naman ang pamunuan ng bus terminal na ito na magdadagdag sila ng bus para sa mga chance passengers. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa EDSA Cubao. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Abiso sa mga commuter, suspendido ang operasyon ng MRT3 simula bukas, Huwebes Santo hanggang sa April 20, Easter Sunday. Ito'y upang bigyang daan ang taunang maintenance activities ngayong Semana Santa. Samantala, palalawigin ang weekday operating hours ngayong April 16 kung saan ang huling biyahe ng tren mula North Avenue Station ay 10:30 ng gabi habang 11:09 ng gabi naman mula Taft Avenue Station. Babalik sa normal na operasyon ng MRT3 sa Lunes, April 21. Naghain ang Task Force on Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections o SAFE ng COMELEC ng disqualification case laban kay Pasig Congressional Candidate Ian Sia. Kaugnay ito ng naging pahayag ni Sia patungkol sa mga single mother. Bago nito, 2 show cause order ang inilabas para kay Sia. Nakatakdang magsagawa ng sariling investigasyon ang task force kaugnay ng motu proprio petition. Samantala, patuloy ang panunuyo ng ilang kandidato sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Si senatorial candidate Manny Pacquiao naman nakakuha ng suporta sa Davao del Sur. Binigyan diin ng boxing legend ang pagsusulong ng mas maraming proyekto sa infrastruktura, kabuhayan at mga programang pangkabataan sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy na nakakakuha ng mainit na suporta mula sa iba't ibang grupo ang senatorial candidates sa ilalim ng alyansa. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, patay ang 2 ka sundalo ato sa ambush sa barangay Dugaa, Tuburan, Basilan niadtong Abril 12 ning tuiga. Gilang mga biktima nga sila Sergeant Raymark Bation ug Corporal Jordan Dakipel nga puros nakadistino sa 18th Infantry Battalion. Ang ulsab sa ambush ang kaubanan nilang si Corporal Richie V. Flores. Sumala sa report sa mga otoridad sakay sa usa ka motor ang 3 ka mga sundalo kinsa padulong unta sa barangay Lahi-Lahi. Apan kalit na lamang kining gipamusil sa wala mailing armadong kinsa dali sabdayon nga miikyas sa wala pamasutang direksyon. Daling naresponde ang mga sakop sa 18th ID din ilang na-recover ang 2 kapatayng lawas sa sundalo ug ilahadayong nadala sa ospital ang naangon nilang kaubanan. Padayon ginatultol sa mga otoridad ang mga analikod sa mong ambush. Gikasubosab sa Armed Forces of the Philippines ang gidangatan sa mga tropa sa gobyerno. Nakumpiska sa mga otoridad ang smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og kapin 1.3 million pesos
Aton sa joint checkpoint operation sa barangay Sibsib, Tulunan, Cotabato netong Abril 14 ning tuiga. Narang sa checkpoint ang usa ka commuter van nga nagbiyagikan sa Takurong, Sultan Kudarat padulong sa Makilala, Cotabato. Ang driver gilang nga si alias Nasa, 26 anyos, minyo og residente sa barangay New Isabela, Takurong City. Sa gimong inspeksyon nakita sa mga pulis sa sulod sa van ang 33 ka kinarton o 1,650 ka rims sa managlaing brand sigarilyo nga walay dokumento. Giturn over ang smuggled cigarettes ug ang van sa Bureau of Customs, General Santos City alang sa tukmang disposisyon. Samtang ang dinakpan ana karon sa kustodiya sa Tulunan Municipal Police Station kinsa mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 10863 kun Customs Modernization and Tariff Act ug sa Republic Act No. 10643 kun Graphic Health Warnings Law. O mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.